kaugnay sa mga Pilipinong peacekeeper na nakatakas sa mga rebelding Syrian sa Golan Heights, makakapanayam natin ngayong umaga si Ginang Mila Escarcha, asawa ng peacekeeper na si Staff Sergeant Noli Escarcha. Good morning, ma'am. At si Ginang Grace Corpus, asawa naman ng peacekeeper na si Corporal Michael Alan Corpus. Good morning sa'yo. Good morning po. Alright. So, I'm sure masayang-masaya kayo ngayon na nabunutan kayo ng tinik dahil ligtas lahat ng ating mga UN peacekeepers. Apo. Kwento niyo sa amin yung hirap na pinagdaanan ninyo nung nalaman ninyo na nalagay sa alanganin yung inyong mga asawa. Opo. Sige, Mila. Kasi po, bali nalaman ko po yun, umaga pa lang po ng Friday kasi nabasa po namin sa Yahoo na meron nga pong news na gano'n. Okay. Ang ginawa ko po, tinext ko po agad yung asawa ko, tinanong ko kung meron pong ganong pangyayari. Ang sabi niya po, wala daw po. Okay. Para siguro hindi lang po kami mag-alala. Sabi niya, hindi totoo yung mga balita na yan. Sabi niya ganyan. Pero sabi niya, paalis na kami ngayon. Sabi niya, papunta kami ng Camp Fawar. Sabi niya, sige na. Sabi niya, nagmamadali ako. Yun na sabi niya, tatawag ako sa'yo pagka nakapunta na kami doon ng... Kailan mo nakumpirma na talagang nagkabakbakan na, talagang, yun nga, pinalibutan na sila ng mga Syrian rebels? Bali, Sabado na po ng hapon kasi nagsalita na po si Colonel Sagala na yun po, kinonfirm na po na yung Post 68 na nandun po yung mga asawa namin. At ang Post 69 nga po na sabi nga po kasalukuyan pong stand-off at nagbabarila na nga po. Okay. Ikaw, Grace, anong initial na reaksyon mo nung nalaman mo na ganyan yung nangyari dun sa asawa mo, na pinalibutan sila ng mga rebelding Syrian? Yung sa akin po, ma'am, hindi ko po sa kanya mismo nabalitaan yun. Oo. Na ano ko lang din po sa news po. Ang nabanggit lang po niya sa akin na sabi po niya, napasok na po ng rebelde yung tawag dito, yung sa may borderline po. Yun lang po yung nabanggit niya sa akin. Tapos ang sabi niya lang po sa akin, sabi niya, ipag-pray mo kami dito. Sabi niya yung gano'n. Sabi niya, safe naman kami, pero kailangan pa rin namin ng prayers. Yun po yung niya sa akin. May natatandaan ba kayong phone conversation with your husband na yung talagang naririnig niyo may nagpuputukan doon sa background, ganyan? Meron po, ma'am. Nung Friday po, timing po na tumawag po kami ni Ma'am Maris po sa kanya na sa interview din po. Sabi po niya sa amin, sabi niya po sa amin ni Ma'am Maris, sabi niya gano'n, nagkakaputukan na dito. Sabi niya, naririnig niyo ba? Sabi niya gano'n, 1 kilometer away lang yun dito sa amin. Tapos may naririnig ka talagang Yes po. Meron po talaga. Malakas po talagang pagsabog po. Tapos, kahit po may mga sumasabog po, nakikipag-usap pa rin po siya sa amin kasi para po, po yung nervous po, yung takot po ba. So kahit sa gitna ng panganib, ang iniisip pa rin nila, huwag mag-worry or huwag mag-alala yung kanilang mga asawa, no? Pero sa akin po, hindi niya naman po sinabi na sila po yung nandoon na trap na po ng mga rebels. Pero para siguro po, para hindi mag-alala. Yun po, nalaman ko nga lang po sa news na nung nagsalita na po si Colonel Sagala na yun na nga po, confirm na po na yung Post 68 and 69 napapalibutan na po ng mga rebels. Mga kapuso, yung asawa ni Mila at saka ni Grace, kabilang sila doon sa 4 na pong peacekeeper sa position 68. Oo, itong position 68, ito yung nakipagbakbakan sa mga rebelde ng 7 oras. Totoo daw. So itong 7 hours na ito, anong pinagdadasal ninyo? Anong iniisip ninyo ng inyong mga anak? Nung in-announce po sa news na gano'n, parang nawala na po ako ng pag-asa. Kasi ang pakiramdam ko noon, yung kakayanan po nila, alam ko kaya po nilang ipagtanggol. Kaya lang iniisip ko po, napalilibutan sila. Siyempre, iniisip ko baka mawalan sila ng bala o kaya paulanan sila ng bomba. Kaya sabi ko, Diyos ko, tulungan mo ang mga asawa namin at lahat ng mga peacekeeper doon na makaligtas sila. At ngayon, naligtas na sila. Ano yung sinabi sa inyo ng inyong mga asawa? Uuwi na ba sila? Kailan sila uuwi? Wala pa pong sabi lang po sa amin, mga October po. Pero hindi pa po namin sure po kung talagang makauwi nga po sila ng October. At kung sakasakali, babalik pa rin ba sila sa ganitong klaseng o hindi nyo napapayagan? Pagbalik po dito kasi, ma'am, sundalo pa rin po sila eh. Pero ang sa akin po, sana po hindi na po siya madistino sa kung saan meron pong gulo katulad po sa Mindanao po. Kasi naranasan ko rin po, ma'am, na nasa Mindanao po siya. Ang hirap po talaga ng
Pero kayo tanggap nyo na ang sundalo ay nasa hukay na yung isang Opo. paa kapag Nasanay sila na ay po sumabak ako. sa ano, Kasi sa 24 serbisyo. years na po siya in service. Kaya parang sa tagal ng panunungkulan niya po doon, nawala na po yung kaba ko. Ngayon na lang po ulit-umulit na sobra-sobrang kaba po yung naranasan ko. Ano ang panawagan ninyo sa ating gobyerno tungkol sa kalagayan at sitwasyon ng ating mga sundalo, lalo na sa mga asawa nyo na nagbubuwis ng buhay nila? Sa akin naman po, wala naman pong ano sa kanila dahil nagpapasalamat naman po ako sa pamunuan ng AFP dahil hindi naman po sila nagpabaya sa amin. Yeah. Talagang time to time po, minomonitor po yung mga dependent na lalo na po yung 40 na nandoon. Kaya panatag din po ang loob namin na okay, ganun po. Ikaw, po. Grace? Same lang po kasi po hindi naman po kami updated naman po kami kasi ang PKOC naman po lagi naman po kaming tinatawagan na sinasabi po na okay na po yung asawa po namin, na safe na po sila. At wag Kumbaga na po, sa ano po, inalalayan po kami Yes ng po. AFP. Opo. Yung mga peacekeeper po na nandoon na para mabawasan naman po konti yung pag-aalala namin sa kanila dahil simula po kasi sa akin po bali 1 PM po ng Friday, yun lang po ang huling contact namin. Biyernes po ng gabi, Sabado na umaga hanggang maghapon, Linggo na umaga, wala pa rin po. Kaya Pero ito nga sabi ng AFP, imbestigahan din daw nila yung mismong kumbaga parang pinakapinuno or supervisor nila doon kasi bakit nilagay sa alanganin yung mga Pilipinong sundalo, ano? Hindi nga po namin alam yun, ma'am. Ang alam lang po namin, sabi po ng asawa ko na sabi niya ganun, kahit na anong mangyari daw dito, hindi daw kami susuko. Yun po yung sabi ng asawa ko po. Kaya sabi niya ganun, mag-pray na lang tayo na maging safe kami dito at makabalik kami ng maayos. nakakatakot, di pa po, Ma'am Cara, yung lalaban sila, laban kung laban, ganun. Parang hindi sila susuko. Kaya yun ang parang kinatakutan ko talaga na uuwi pa kayang buhay yung asawa ko. Hindi po ba, Ma'am Cara? Kaya sabi ko, Diyos ko, iligtas mo po sila. Talagang wag mo po silang pababayaan. At Well, dinilig naman po. Masayang-masaya kami na uuwi ng buhay at ligtas ang Yes po. lahat ng mga UN peacekeepers ng mga Pilipino. At saludo kami sa inyong mga asawa sa kanilang katapangan na ipinamalas. Maraming salamat, Ginang Mila Escarcha at Grace Corpus, mga asawa ng mga Pilipinong peacekeeper na nakipagbakbakan doon sa mga rebelding Syrian sa Golan Heights. Maraming salamat din po. Thank you. Salamat po.